14 days. So, meron ka ng FTE or full-time equivalent into 4.9. Keep mo yan kasi kailangan mo tignan yung average daily census. Okay, talking about the average, average daily census, di ba na ano natin, yung sa HPPD, alam natin na kailangan yan kasi alam natin kung ilan ang i-allocate nating oras per patient care. So HPPD and ADC is required in calculating kung paano makakuha ka ng ilang nurse sa isang unit. Okay? So yung nurse na sinasabi, ito yung mga FPT. Okay? Mga full-time equivalent employees. So, si HPPD, ito yung hinasabi natin yung hours na kailangan natin i-allocate sa pasyente, di ba? But it varies from unit to unit. Sometimes, marami siyang mga factors na kailangan i-consider. Like for example, the number of patients in the unit. So kung ang unit mo is 48 bed capacity, 48 talaga ang pwedeng ma-admit dyan sa unit na yan. And then it also varies if there are different kinds of conditions or cases. Ito yung tinatawag natin na patient acuity. Okay? So yung patient acuity, ito yung gaano ba kabigat ang pasyente na yan. Hindi bigat na timbang ha. Ibig sabihin, gaano ba ka-toxic ang pasyente na yan. Ibig sabihin nun, ang dami dapat gawin bago maglipat ka sa ibang pasyente. So ibig sabihin, more time you needed on that patient. Ayun. And then number 3 is staffing skills mix. So paano ba yan? Kasi hindi naman talaga lahat ng nurse na pumasok ay very skilled na talaga. Meron kasi mga bago, so hindi pa alam ang sistema. So hindi mo siya ma-count as FTE. Kailangan body system muna sila. Ito yung tinatawag natin na skilled mix. Okay? Or sometimes yung mga unit, kailangan tauhan natin ng CNA, ng LPN, at iisang RN lang. So, depende, alamin mo yan kung ilan ba yan, mga yan, para alam mo kung ilang nurses ang kailangan mo sa unit. Number 1, ang role. Number 4, ang role. Ano ba ang role ng staff nurse mo? Manager ba? Ano ang role ng mga iba? Staff nurse ba? LPN yan, hindi pwede yan sa mga bawal sila sa ganyan. So staff nurse lang pwede yan. So counted ba yan as FTE? Counted siya FTE pero limited. Okay? And the other one is the organizational support service. So anong ibig sabihin nito? Yung organization support service, yun yung mga allied health service na tumutulong sa atin sa unit. Like for example, respiratory therapy. So hindi na natin gagawin yung mga CPT, yung mga suction, mga ganyan. Kasi sila trabaho na nila yan. Bawas na sa atin yan. Another thing is mga physiotherapy. Diba? So bawas na din sa trabaho natin yan. Yung mga ganon bagay. Okay? So, ito ang mga dapat i-consider. So, to determine the number of staffing hours and the FTEs required to meet the patient needs, ito ang pinaka-formula. The average daily census times the budgeted hours per patient per day over yung shift per hour. Okay, so ano naman yung example dyan? Wala na pala. So ang example dyan, kung for example, yung average daily census mo, kung 48 ang bed capacity mo, yung average daily census mo is, lagay natin 35. 48 ang total, di ba? So, ang budgeted HPPD mo, kailangan check mo muna yung FTEs mo kung ilan, 0.9, di ba? So, ang budgeted yan, ibig sabihin 0.9 ay kailangan mo sa, kumbaga, ano ba yung point? Sa yung number of individual per, number of nurse per acuity, patient's acuity. So, ang mangyayari dyan, kung i-compute mo yan divided by 8 hours, kasi usually 8 hours tayo. So, yun yung ibig sabihin natin na yun yung ilang nurse ang kailangan mo sa araw na yan. Now, kaya nakukuha yun ng daily census. Usually, ang mga supervisor ang kumukuha ng daily census. Sa sa gabi, mga midnight, pupunta na siya, what is your census now? Tapos, titignan niya yan sa lahat ng nursing units.
Sasabihin niya yan, okay, how many patients do you have? Kaya every evening yan, nagra-round si supervisor, tinitignan ng census kasi tinitignan niya ang budgeted na nurses kailangan per unit. Pag nakita niya na, uy, mas maraming pasyente dito pero isa lang ang nurse, kailangan talaga ng tulong. Ayan, kaya may nangyayari, nagfo-float, di ba? May floating system kasi kailangan ng extra nurse doon. O kaya on-call, o kaya yung off-duty ka, tatawagan kasi may reward ka. Ang reward nun is mag-off ka ng kinabukasan, pero paid naman yun. Yung mga ganyan. Diba? So, yun yung pinaka-basis natin. Okay. Itong stop to answer question, na-answer nyo na yata ito. Okay? When is the nurse ready to take the managerial role? Bakit ang mga new graduates hindi pwede? Okay, so yan na ang mga na-answer na sa lahat ng lecture natin, nasasagot na yan. Kasi marami talaga dapat gawin muna, i-encounter or kakainin bigas ang staff nurse bago niya mahawak ang managerial role. Okay, but in an actual situation, akala niyo matagalan yan? Hindi. Except if you have finished the 2 years work, ibig sabihin you gain already experience, tatanggapin na kayo sa mga university for masteral kasi hindi din basta ma-promote ang mga nurses kung walang masteral. Okay? So kapag may masteral ka na, tuloy-tuloy na yung promotion mo up to chief nurse kung may opportunity. Okay? So, ayan. Now, ang next topic dapat natin is organizing. So, ang organizing, ito lang yung mga kung paano mo i-organize yung department mo, paano yung organizational structures, and chuchu. So, ito, i-keep na lang natin for next meeting. Okay? So, yun lang ang i-discuss ko muna sa inyo yung tungkol sa staffing kasi importante yan. But I do not require you to compute, pero at least you know kung paano ang staffing, ano ang kailangan sa staffing. Okay? Question? Wala nang question? Uy, andyan pa ba kayo? Okay, sige. So for that, let's go home na. Nagugutom na din ako. Bye! Question po pala, ma'am. Sorry po. Sa exam po natin, ma'am, paano po yung setup? Multiple choice din po ba? Oo. Di ba nangako ako sa inyo, multiple choice na tayo. Ayun. Hopefully. Ma'am, pati po sa leadership po, ma'am. Oh. Ilang items po, ma'am, sa leadership? Di 100 din. Ganon din. Meron ba kayong itanong ko nga si Ma'am Bana kung ilang items yung exam niya? Kasi kanya-kanya kaming kanya-kanya kaming test question. Hindi kami nagsishare